Kayo? Leyte? Maribohok? Chabuho lang. Kayo? Misamis Occidental, Cagayan. Catanduanes? Butuan. Ang layo ha. Kumakain na ba kayo? Lunes pa kayo? Thursday to Sunday ang schedule dito. So, sa nakatulog, okay kayo, no? Naka-tour, no? So, basahin natin ang Ebanghelyo ngayon, ha? Busog na ba kayo? Totoo? Praise the Lord. Ang Ginoo manaakan ninyo. Nagsitayo-tayo lahat. Si Jesus bingon sa iyang mga tinunan sa dili madugay. Dili na ako ninyo hikitan. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Pipila sa iyang mga tinunan mingon sa iyang kauban, unsabay kahulugan nining iyang giingon kanato sa dili madugay. Dili na ako ninyo hikitan. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Og siya mingon usab, nag-ingon usab, kay moadto man ako sa amahan. Unsa may kahulugan niining iyang giingon sa dili madugay. Nangutana sila. Wala tam hisabti ang iyang gisulti. Si Jesus nahibalo nga buot silang mangutana kaniya. Musa mingon siya kanila, mingon ako sa dili madugay, dili na ako ninyo hikitan. Napantapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Kini ba ang inyong gipanagsultihan? Sultihan ko kamo, manghila kamo, og magbinatay. Apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Please be seated. Magandang tanghali sa inyong lahat. Pasensya na po kayo sa lugar masikip. Bakit? Dumami kayo. No? Amen. At sa awa ng Diyos, ongoing po yung construction natin sa Lila, Malinaw East. At salamat sa inyong suporta. Umaabot na po ng 2,575,000 pesos yung nalikom natin para sa ongoing construction. Nung nagsisimula pa lang tayo, at this coming July, mag-transfer na tayo doon. Okay? Maraming salamat sa inyo at sa mga planong tutulong pa dahil it is owned by the Diocese of Tagbilaran. It is not owned by Father Darwin. Para maging center natin, may bisita tayo from Madridejos, yung team nila ni Father Jimmy, para magsagawa din sila ng ganito doon sa kanilang parokya. From Madrid, Isla po yan sa Bantayan Island. Nandito sila. Nandito din ang from Ilocos Norte, si Father Danny Divaras at kasamahan niya for further observation sa ating ginagawa dito. So yung office natin sa Lila is a center for training sa mga pari na na-encourage na para marami tayong matutulungan. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? At sana po, wag niyong ipagkait yung mga nalalaman ninyo na katotohanan sa araw na ito. Sa mga na-late po, dapat nandito kayo 7 a.m. dahil magsimula po yung catechism exactly 7:30 or 8 a.m. Bakit po kailangan nating catechism? That the most precious treasure of the intellect is the truth. Katotohanan. Kaya nga ibinahagi namin sa inyo yung mga katotohanan. Alam nyo, last Sunday po, pinupost ko po sa Facebook ko po, almost 100,000 na po yung viewers. Ginagamit ko po yung social media to evangelize the people how important the sacraments are. Because all priests are healers. Natutuwa ba kayo ngayon? May tumatawag sa akin, no? Father, nandito ako sa hospital. Anong gawin ko sa hospital? Nandito lang ko sa Valencia. Gusto namin, Father, yung healing power mo.
At ang sagot ko naman, wala naman akong power. Kili-kili power lang. Nakasentro na sa akin yung healing. Hindi dapat ganon. Nakasentro sa Diyos, kay Kristo. Sang-ayon ba kayo niyan? At sinabihan ko, go to your priest. Because all priests are healers. Ako na ba ang pari sa Bohol? Go to your priest. All priests are healers. Kung hindi nyo na kaya pupunta dito, go to your priest. Increase your love and knowledge to the mystery of our faith. Kahapon, last Sunday, may pumupunta dito, nag-wheelchair na siya. Yung sakit niya ay hindi natural. I hope na-discuss na yun kanina. Sure ako, na-discuss na ito sa mga kasamahan ko. May natural, may preternatural. Yung preternatural illness, uubusin po yung pera ninyo. Hindi po kayo gagaling dahil preternatural ang sakit mo. Ano yung preternatural? Hindi natural. Beyond natural. Galing sa ating mga kaaway, i-discuss ko ngayon sa inyo. At magko-quote ako mga season exorcist. Bakit? Bago pa po ako. Batang-bata pa po ako sa exorcism. So mag-enjoy ako magbasa sa mga season exorcist na una sa akin. Amen? At kahapon po, last Sunday, hindi kahapon. Last Sunday, may from Luay, pinupost ko po sa social media. Alam nyo, hindi siya makalakad, binubuhat siya, pasakay sa wheelchair niya. Dahil bigla lang may gumalaw sa kanyang paa at hindi siya makatayo na. No? After the sacrament, receiving the sacrament of healing and deliverance, tumayo siya at hindi na ginamit yung wheelchair niya last Sunday po. Nakikita po yun ng mga tao. Mula umaga, nakikinig, no? Nakikita nila, hindi na maigalaw niya yung isang paa. At ngayon, naigalaw na niya. The power of the prayer of the church. Kaya nga, tinuturan namin sa inyo yung prayer ng simbahan, yung handbook. Bawat pamilya may isa niyan. Okay? At gamitin niyo po yan. Empowerment po tayo dito. And then practice cares. So, hindi ko na uulitin yung mga dapat natin gawin before doing deliverance. Si Francisca nandito sa harapan natin kasama yung kanyang kapatid. Isa ka ba isulim ngayon? No. So, may isusolim ako na exercise. Mamaya, dito po. At kung may sisigaw, huwag kayong tatakbo. Hahabulin nila kayo. No? Maghabulan kayo. Satan is real. Amen? And then, wala na tayong exorcism. Sa mga dioceses, wala na po. Dahil, pinaliwalaan natin, lahat ay ma-explain natin using reason. Maraming mga pangyayari na beyond reason. No? Katulad ni kapatid natin, si Francisca. For 15 years, mabigat yung ulo mo. At hindi malingon yung kanyang ulo. Hindi niya malingon. For 15 years. Masakit yung kanyang, parang acid reflux. For 15 years. Marami siyang nilapitan, marami siyang mga occult objects, pero ngayon, completely healed po. Because of the sacrament of Christ. Because of the sacramentals of the church. Andito siya. Nagsishare na naman siya. No? Na-post ko na yung sharing niya. No? At pabalik-balik siya sa doktor. Malaki na yung gastos niya. Hindi yan kayang gamutin sa doktor. Ang kayang gamutin sa doktor, yung natural in origin na sakit. Naintindihan niyo ba? At itong mga sacramentals na ito, sa mga may sakit ngayon, gamitin niyo yung sacramentals. Hindi na natin alam. Natural ba yan or preternatural? So, ang gawin ninyo, magsagawa kayo ng deliverance sa buong bahay ninyo. But don't forget to go to your priest. Receive the sacrament of confession. And then receive the Eucharist. Kung may karamdaman kayo, anointing of the sick. Mamaya, lalabas ako for anointing of senses and anointing of the sick. Sa mga
may sakit ngayon, ibibigay ko po sa inyo libre ang katawan ni Kristo, the source of all healing. Amen? Yung sacramentals, mga kapatid, instrument of healing po yun. Yung pari, instrument of healing po yun. Ang doktor, instrument of healing. Yung gamot mo, instrument of healing. But the sacrament of healing is the source of healing. Grabe, no? Kaya nga, kung susundan ninyo yung mga testimonya ng mga pumapunta dito, grabe yung tuwa nila. At sila na magpatuloy sa pagsagawa ng simple prayer of deliverance, lalong-lalo na yung mga tatay. Okay? Huwag kayong matakot. Do not be afraid. Yan ang gusto ko na malagay sa ating isipan. Do not be afraid. May pumupunta dito, nagpapasalamat. Father, hindi ako nagsisi sa buong araw na ginugugol ko sa pakikinig dito. Bakit, Father? Yung tatay ko ay na-hospital. Father, walang diagnose sa doktor. Malaki na yung bill namin sa hospital. At Father, 2 linggo kami doon sa loob ng hospital. Pero ang sad reality, Father, walang findings. Walang diagnose. Doon, naalala kita, Father. Na in-empower mo kami. So, kinuha ko yung prayer book. Lumapit ako sa pari ko for cares. Ang lukulugan ng cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. Ginamit ko, Father. Nag-pray of deliverance ako sa tatay ko. Yung ulo niya ay mabigat. Walang findings. Normal na normal. Lahat ng lab test niya. Alam mo, Father, nung dineliverance ko yung tatay ko, sumusuka siya. Ilang mga laway. Sticky saliva. At after deliverance, Father, completely healed yung tatay ko. Pumalik lang ako dito, Father, upang magpapasalamat. Okay? Natutuwa ba kayo ngayon? So sana po, pakiusap po. Lahat na nandito ngayon, yung bahay ninyo, i-deliverance ninyo. Yung may sakit ninyo, i-deliverance ninyo. Tawag kayo sa pari ninyo. Dahil yung pari, hindi nila alam yung deliverance eh. Bakit? Hindi ito tinuro namin sa seminaryo. Ngayon, nakinig kayo, nalalaman na natin how to do deliverance. Natutuwa ba kayo ngayon? No. And then, ito yung isi-share ko sa inyo. Galing po kay Father Sikia. Nabasahin ko ha. Ito yung guide. And then, mamaya mag-blessing ako. And then after blessing, mag-exercise ako. O niya, i-deliverance kayo lahat. Yung mga pangalan ninyo na nasa aklat ng buhay, tatawagin. Yung unang tatawagin ang unang mamatay. No, simba ko, kapatid. I'm just kidding, ha? Simba ko, kapatid. Ikaw untay mauna. No. So, ngayon, mga kapatid, ito yung isi-share ko sa inyo. Mahina yung internet dito. Tignan ko muna ha. Connect muna ako sa internet natin. Nawala yung internet. Ito ko muna ha. Guide na ko. I-share sa inyo. God is good all the time. Kitaraan mo na yan ito bago eh. Yun na ako minatanon na. Kaming ko God is good. Grabe. All the time. Siyempre.
Okay. God is good. All the time. Atong pagpakan ng Ginoo. May awitin ako na isi-share sa inyo. I'm here because you're here, because you are here, because God's here. God's here, that's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. Balik ko ng tabi. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. Why are we here? Because God is here. Atong pakpakan ng Ginoo. No? Ito yung isi-share ko sa inyo by Father Jose Francisco Siquia, Chief Exorcist of the Archdiocese of Manila. Causes of demonic attacks vary. Iba-iba po yung atake ng demonyo. Dinidiscuss na po ito ng mga kasamahan ko. Hindi ko na i-discuss. Ito na lang yung i-discuss ko. The yung obsession, oppression, infestation, and then possession. Dinidiscuss na yan kanina. So, ano ba yung rason nito? Sabi ni Father Siquia, the unwitting act of mixing Catholicism with folk religiosity is a common way to invite demons. Ihalo mo yung ating pananampalataya sa ibang pananampalataya. Na may Santo Niño ka, may Buddha naman dito katabi. Totoo, hindi. Yan ang isa sa mga rason. It's considered syncretism. Ano yung syncretism? Hinahalo mo. Wala namang mawala, Father. Kung maniwala ako. Totoo, hindi. No, marami tayong mga superstitious belief. Kahit hindi tinuro ng simbahan. May lumapit sa akin. May isang araw, Father, okay lang ba kung the same year, ikakasal yung magkapatid? Pwede nga the same date eh. Uy. Hindi lang pwede the same year, the same date, pwede. Bakit? Wala namang turo ang simbahan na hindi pwede. Pwede ba? Pwede, makasave kayo. Isang gastos lang. Amen? Sukob, Father eh. Sukob ba yun? Sukob, hindi totoo yun. Nasa CCC ba yun? Catechism of the Catholic Church? Wala. Dubling blessing. Unang milagro ni Kristo nangyari sa kasal sa Cana, di ba? So patuloy tayo. Syncretism po yun. Naniniwala tayo. Dapat magpakasal tayo may 8. Bakit may 8? Infinite po yun. Infinite blessing, infinite graces. Kung walang 8, hindi, walang graces, walang blessing, hindi totoo yun. Lahat ng araw ay blessing sa Panginoon. Amen? Oo. Friday the 13th, Father, hindi kami lalabas. Bakit nagpakita si Mama Mary? 13. Di ba? So, dahil binigyan natin ng negatibong interpretasyon. And then we identify. And when we identify, we repeat it. When we repeat it, yan na yung emotion mo. Yun na yung reality mo. Ini-interpret mo yung isang pangyayari, negative. And then identification mo is negative din. I am sad. And then pinaulit-ulit mo yan. It stronger your emotion. It intensifies your emotion. Dahil sa interpretation mo, identification and repetition equals strong emotion. Kung ang interpretation mo ay positive, maganda yan. Kung identification mo ay positive din, very motivating, and then i-repeat mo yan araw-araw, yung motivation mo. And then, you are productive. May utang ako.
paano ito? No? Ang laki ng utang ko. I-identify na nimo. Negative na yon. Identification naman, negative. I am lonely. I am sad. Kumusta ka na? Okay ra ko. And then, ulit-ulit mo sa isipan mo. And then, you destroy your day. You increase the unnecessary burden. The unnecessary stress. Pupunta ka sa doktor. Sabi ng doktor, stage 4 ka. Ha? Mamamatay na ako. Negative interpretation. Identification. I am sickly. Masakitin ako. I am tired. Identification yon. And then you keep on repeating it. And then you increase your negative emotion. Okay? Kung may marinig ka, your environment will influence you. Kung may marinig ka na balita, Marcos Duterte. Awayin mo na yung pro Marcos. Awayin mo na yung pro Duterte. Ganon. You destroy your day. Amen? You create your day either productive or unproductive. Decide to be happy today. Decide to be productive today despite of the problems we are facing. Amen! Hello, Mike Tess. Purag hinay man akong kuan dong. Pakusgi ko na dong. So ngayon, patuloy tayo, ha? Okay. Syncretism. Sabi ni Father Sigia, is a violation. Nandito pa. It is considered syncretism. Syncretism is paghahalo sa pananaw ng pananampalataya ng mundo sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Huwag mong ihalo. No? It will lead us to depression. It will lead us to confusion. When people try to accommodate so much from other religions, no? Yung mga kultura, yung mga practices ng ibang sekta, ibang religion, ay ini-imbibe mo na. Syncretism po yun. And then without increasing our knowledge to the mystery of our faith. Cultures or beliefs without thinking that this superstition and idolatry. Father Daniel Estanio, exorcist of the Diocese of Pasig, offers concrete examples. In an online talk on spiritual warfare sponsored by Amoe, you wear a scapular of Mama Mary for protection, but you wear also an anting-anting. Meron akong lay minister, no? Ang laki ng cross niya, no? Ang laki ng medal niya, no? Ang laki ng scapular niya. Pero dito sa gilid may 3 bala na walang laman, na hindi naman puputok. Bakit wala ng laman? Para saan yan? CFD ka, Catholic Faith Defender ka. Hindi siya lay minister. Mas active siya sa parokya. So sinabi ko sa kanya, para saan yan? Holy Trinity ba yan? No? Alam mo, Father, kinuha niya yung 3 bala niya at pinipresent sa akin. Tingnan mo, Father, may buhok itong isang bala na ito. May buhok. Tingnan mo, Father. Kapag gagalaw ito, Father, tinatrabaho ako sa relative ko. Pinabaran naman ako. Tingnan mo, Father, gumalaw. Gumalaw, Father. Tingnan mo yung buhok, Father, gumalaw. Sabi ko, kakagalaw talaga yan. May electric fan eh. And dahil nag-aaway sila sa relative niya, pati niya sa mga anak niya. Pumunta siya sa akin dahil ina-abandon na siya sa asawa niya at sa anak niya. Dahil palapit sila sa mga albularyo.
At sabi ng albularyo, nagbarang sa'yo yung anak mo. Yung barang sa'yo, yung relative mo, yung pinsan mo. Ano? Safety, Catholic Faith Defender. Kasamahan ko. And then, yan po, syncretism po yan. Marami po yan sa atin. Sabi ni Father Daniel Estanio, you wear a scapular of Mama Mary for protection, but also you wear an anting-anting. You recite a novena. Ang dami mong ninobena. Lahat ng santo na. But you mix it with an erosion, incantation from an albularyo. Ito, dasalin mo ito ha. Ano ba ito? Basta dasalin mo yan. May oras pa. Totoo, hindi. And then, ang gulo ng mundo because of this syncretism. Okay? Patuloy tayo. You have a devotion to holy angels, but dwarfs play an important part in your life. Meron ka ding mga maraming diwende, no? Or you display an image of Santo Niño, but beside it, you have a figure of a weaving cat. Yung earring, no? Pusa. Oh. Or a frog to attract luck. Yung bake. Tagalog ng bake? Palaka! Palaka. Meron pang coins dito sa bibig. Totoo, hindi. Sikia says, syncretism is a violation of the first commandment that explicitly says, you shall have no other gods before me. He notes that the Old Testament is rife with accounts on how Israelites worship Yahweh and also false gods. So, ang dami ngayon na nag-worship sa false god. Ito, Father, may kapangyarihan ito, Father. No. Itong anting-anting ko, hindi ako matablan ng bala. Yang natin, security guard, hindi yan matablan ng bala dati. Marami siyang anting-anting. Nagagalit yan sa akin. Pero, maraming demonyo sa kanyang katawan. So, inuulit ko na yung pag-share sa kanyang storya. So, na-liberate siya through the prayer of the church. At gumaling po yung lahat ng karamdaman niya. Hindi lang yan, pinago pa ni Kristo yung kanyang buhay. Yan po ang pinakamalaking milagro. Yung pagbabago sa ating buhay. Tayong lahat ay magro-rosaryo na bago matulog. Tayong lahat ay lagi na nangungumpisal, regular confession. Tayong lahat ay kulang na yung araw natin without the Eucharist. No? Kulang na yung linggo natin without the Holy Eucharist. He is our Savior, not Father Darwin. He is our Lord, not Father Darwin. He is our God, not Father Darwin. Bigyan natin papuri si Kristo po. Natutuwa ba kayo ngayon? God is good all the time. Sabi ni Father Sikia, that is an adulterous action because it is direct affront against God. So yung mga anting-anting natin, yung superstitious belief natin, it is a direct affront against God. Insulto po yan sa Panginoon. Father, wala namang wawala, Father. Kung maniniwala tayo. Anong sabi ni Kristo? Love me with whole your heart. Whole. Buo. Ibigin niyo ako ng buong puso mo. Buong kaluluwa mo. Buong lakas mo. Buo. Buo pa ba yung pananampalataya natin? Naniwala ka na sa anting-anting mo? Buo o hindi? Nakuna ng 1/4 eh. Naintindihan nyo? Yan po gusto ni Kristo. Buo yung pananampalataya. Hindi kalahati. Hindi 1/4. Hindi 3/4.
So, ang tanong natin sa ating sarili ngayon, buo ba yung pananampalataya ko sa Panginoon? Kaya nga, may katikisim tayo ngayon para maging buo na. Hindi mo na gagamitin yung orasan, wala namang mawawala, Father, kung maniniwala ako. No? So, explain na yan sa mga kasamahan ko, yung mga superstitious belief. Patuloy tayo. In pre-Hispanic times, Filipinos worship the spirits of the ancestors, mga anito, diba? Before Hispanic times, the nature spirits dwelling in rocks, trees, and rivers, diba? Magpadugo pa tayo. Kung mag-harvest tayo ng palay, mag-harvest tayo ng mga tanim natin. They converted to Catholicism under the Spanish colonizers, but many continued to engage in native worship covertly, padugo, etc. Other practices considered as folk Catholicism are the recitation of the erosion in Pidgin, Latin, and Spanish that are not actual prayers addressed to God. May Latin prayer sila. Pero akala nila, may pangalan naman ng Panginoon. Pero it is not a prayer for God. Using anting-anting is especially dangerous, says Father Estacio. It is said that the anting-anting renews its power on Good Friday. Because Jesus Christ died on the cross on that day. If God is dead on Friday, where are you getting your power? Usually, yung mga albularyo, magsagawa sila ng healing during Tuesday and Friday. It is a mystery, sorrowful mystery, di ba? According to Father Estacio, belief in souls and spirits is found in pagan societies where nature is believed to have powers that can be used for good or bad purposes. There is the desire to control or have power over nature, because not doing so creates anxiety. Power gives man control in an uncertain world, the power to make rain, grow crops, di ba? Marami tayong mga superstitious. Bago magtanim, ito yung gawin natin. Bago magtatag ng bahay, ito yung gawin natin. Magpa-feng shui tayo. He warns that the same power is now used in evil spells and witchcraft. Using sorcery to gain wealth is contrary to religion. Alam nyo, maraming naging milyonaryo ngayon sa pamagitan ng pagkukulam, ng pagbabarang. Negosyo yan. Totoo ba may kulam pa? Totoo. Biblical yan. Biblical yan. No? Dinidiscuss na yan sa mga kasamahan ko. May isang kapitan tumakbo. Isang kandidato bilang kapitan. No? Taga-Hitafi po siya. Tumakbo siya. Binarang. No? Marami siyang linapitan at pumumputan din siya sa doktor. Lumaki yung tiyan niya. 40 years old. At hindi lang yung tiyang lumaki niya, pati na yung bayag niya, hanggang yung itlog niya lumaki hanggang tuhod. Sabi ng kanyang asawa, Father, bakit lang yung itlog niya ang lumaki? No. Ako naman yung tanungin mo. No. So, yun ang nangyari, mga kapatid. So, walang finding sa doktor, walang diagnose sa doktor. Nanghihina na po siya. Isa po siyang membro sa ang dating daan. Nung nagkasakit siya, dating daan pa siya. And then, sinabihan ko siya, magbibigay ko yung sakramento sa iyo kung babalik ka sa simbahan. So, nag-decide siyang babalik. And then, mabigay ko naman yung sacramental sa kanya kahit ibang sekta siya. Pero yung hindi ko mabigay sa kanya yung sacrament kung hindi siya babalik sa simbahan. 50-50 na po siya dun sa hospital. Pinuntahan ko
At diniliverance ko. Well, nag-deliverance ako mga kapatid, 8 demonyo po ang nakapasok sa kanyang katawan. At yung 2 doktor, nag-round sila. Natatakot yung doktor. Sumigaw siya. Ward yun eh. Yung kanyang lugar, doon siya sa ward. Dami mga pasyente. Sumigaw siya. Sumisigaw yung mga demonyo. Yung kanyang tiyan, grabe yung tigas. No? Walang finding sa doktor. Yun po hindi natural. Sinabihan ko siya, pati na yung asawa niya, labas kayo bukas. Mag-sign kayo ng waiver. Paano ka magagaling yan? Paano mabigyan ng gamot ang doktor? Wala na ka namang findings. Ang doktor na nagsasabi walang findings, wala kang sakit. Pero meron kang sakit. Yun po ay barang. So, pumupunta sila dito, mga kapatid. After deliverance ko dun sa hospital, nakaupo na siya at nakatayo, nakalakad na siya. Before deliverance, mga kapatid, hindi siya makaupo. After deliverance, tumayo, naglakad. Father, ang gaan ng pakiramdam ko. Sabihin mo sa doktor, umalis ka, hindi natural yan. Kumusta na siya ngayon? Lumayas na yung 8 demonyo. Completely healed na po siya. Bumalik sa normal lahat ng karamdaman. Yeah, is it amazing? Is it surprising? Isn't it? At ang pagpakan ng Ginoo. Baka matrap kayo sa sa healing, hindi yan ang pinaka-importante. Baka grabe yung appreciation nyo sa casting out the evil spirit. Hindi yan ang pinaka-importante. Ang pinaka-importante nangyari sa buhay niya. Sabi niya, Father, grabe, magalitin ako dati, pero ngayon hindi na. At nagsiserve na po ako sa aming parokya, Father. Lagi na akong nagsiserve sa parokya. May araw na ako, may oras na ako para sa pagsiserve sa simbahan. No? Dating daan siya dati. Pero ngayon, nasa tunay na daan na. Amen. God is good! All the time! Alam nyo, ang nagpatuloy sa pag-deliverance sa Kanya, dahil sinabihan ko, empowerment itong sa atin, gusto ko na maging hindi kayo dependent sa amin. Hindi kayo dependent sa ministry. Hindi kayo dependent sa tao. Saan kayo maging dependent? Sa Panginoon. Because Christ is present everywhere. Merong pumupunta dito, completely healed na siya. Father, paano ito? Pupunta kami sa abroad. Anong problema? Kung babalik yung sakit niya, nandun kami sa abroad. Anong gawin namin? So, walang dapat, hindi yan problema. Christ is present everywhere. He is God. Amen? Increase your knowledge on God. By increasing your knowledge, you increase your faith. Amen? Kaya nga buong umaga, nagsagawa tayo ng catechism. Bakit importante ang catechism? May pupunta dito, nagmamadali. Gusto namin ng healing agad eh. Bakit pa marami pa mga series of catechism? Dapat ritual na, healing na. Hindi naman kami magician dito. Yung magical thinking is a pagan disposition. Gusto namin maging Christian disposition. Kayong lahat na nandito, it should be Christian disposition, not pagan mentality. Din-discuss na yun sa mga kasamahan ko, di ba? And then, gusto namin mabago yung pananaw ninyo. Sa sakit natin, i-offer natin sa Panginoon. Yung natural na karamdaman, i-recommend namin kayo sa doktor. Go to your doctor. Listen to their medical advice. Hindi naman tayo mga panatiko dito. Pero yung doktor, lilito na, hindi na kaya ng doktor yan. No, walang findings. Lahat ng laboratory ay tinitest na. Amen? So,
Katulad ni Francisca, 15 years na po yung kanyang sakit. 15 years. Marami na siyang naubos na pera. Pero nakasave na siya ngayon. Amen. Atin na ito ha. Makasave kayo. Pero malaki na yung gastos. 15 years na. Merong pumupunta dito from Minglanilla po. Nagdala siya ng oxygen. 15 years din yung kanyang karamdaman. Hindi siya makatravel without oxygen. Bring oxygen. Hindi siya makatayo, hindi siya makalakad, nag-wheelchair siya. Pagpunta niya dito, mga kapatid, 15 years ha, 5 million na ang gastos nila. Nahirapan siya sa paghinga, may oxygen. At alam nyo, completely healed siya ngayon. No? Taga Minglanilla. Pag-deliverance natin, kasama natin, hindi kailangan yung mga ordinaryo lang na harassment ng demonyo, hindi kailangan ako. Yung mga extraordinary na mga harassment ng demonyo ang dapat i-exercise. Kung hindi kayo i-exercise, pasalamat kayo, wala kayong demonyo. Kung magtampo kayo, hindi ako napasok dun eh. Yung napasok dun, may laman. May mga demonyo. Okay? Normal pagpasok. During prayer of exorcism, ito, sisigaw sila, galit kami sa'yo, Darwin! Papatayin ka namin, Darwin! Kailan? No. Mamatay naman talaga tayo. Hindi naman tayo para dito. Para tayo sa kaharian ng Diyos. Amen! So, sa mga may sakit na nandito po, no, ang dapat nyong gawin at hilingin sa Panginoon na hindi ay gagaling kayo. Ang dapat nyong hingin sa Panginoon, Lord, give me more strength. Give me additional strength, oh Lord. I will embrace my pain. Yung paghilingin ka naman ng Diyos, well and good. Surplus lang po yun. Hindi po yun pinaka-importante. Ang pinaka-importante, kayo, sa mga grabing may sakit ngayon, receive the Eucharist every day. So, yung makareceive ng sacrament, only the Catholics, not the other Christian denominations. So, magbigay namin sa mga non-Catholic is the sacramentals. Okay? Kung gusto nyong tatanggap sa sacrament, you need to decide. Ikaw mag-decide, hindi ako. Amen? Because sacramentals is the extension of the sacraments. Sacraments are the source because it is instituted by Christ Himself. Bigyan natin ng papuri si Kristo. So, sino ba yung mga pari na nandito? No? May, isa pa? No, tumatawag pa tayo dahil minsan puno yung busy yung mga pari ngayon dahil shopping. Busy sa pagligpit ng gamit. No? So, June 2, nag-transfer na po ako sa Lila. Pero yung office natin dito pa. Pero sa Lila na ako mag-serve. Hindi na dito sa parokya. Kung may magpa-anointing of the sick dito, punta kayo sa pari ninyo. Hindi na ako pari ninyo. No. Sa Valencia na ako mag-anoint. Kung pupunta kayo dito, pwede kayo ako mag-anoint kung pupunta dito. Okay? Mamaya mga kapatid, lalabas ako for anointing of the senses, anointing of the sick. Okay? And then, yung mga may sakit, libre po, ibibigay namin, walang bayad, ibibigay namin si Kristo. The Eucharist. Yung mga nahihina na, ibibigay ko po sa inyo yung Eucharist. No? Alam nyo, sa pagpunta nyo dito, hindi namin ibibigay yung sarili namin. Wala naman kaming ibibigay. Ang ibibigay namin sa inyo, si Kristo talaga.